Ang ating pong paksa ngayon ay patungkol sa banal na espiritu, pinagmumulan ng kapangyarihan upang magtagumpay. Holy Spirit, the power source for breakthrough. Marami yung mga tao sa kasaysayan ng Biblia ang naging matagumpay simply because sila ay sinasangkapan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So just like for example, the believers in the early church, yung mga mananampalataya sa unang iglesia, pag binasa natin yung aklat ng mga gawa, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig, sila ay hindi napigilan sa paghahayag ng salita ng Panginoon sa pagmimisyon. Taglay nila ang kalakasan na nanggagaling sa banal na espiritu. And even in the Old Testament, no, katulad ni Samson, na kapag kumikilos ang banal na espiritu sa kanyang buhay, nagkakaroon siya ng kakaibang lakas. And even those who do the woodcraft, metalcraft in the Old Testament sa tabernacle, sila po ay sinasangkapan ng espiritu ng Diyos. Okay, so if we want to be victorious, gusto natin maging matagumpay, kailangan po natin ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So una, sino nga ba ang banal na espiritu? Ang banal na espiritu ay Diyos. Ang Diyos po ay iisa lamang, subalit ipinapakilala ng banal na kasulatan na ang iisang Diyos ay mayroong tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, isa siyang persona. Ang banal na espiritu ay isang persona. Ibig sabihin, ang banal na espiritu ay hindi po puwersa sapagkat siya ay mayroong damdamin. Ayon sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 30, ang banal na espiritu ay mayroong ding isip. Ayon sa Romans chapter 8 verse 27, at ang banal na espiritu ay mayroong pagpapasya. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 11. So bago umakyat sa Ama si Jesus, hiningi niya sa Ama ang espiritu na isusugo bilang kapalit niya. Kaya ang presensya ng Panginoong Jesus ay mas nagiging makatotohanan sa pamamagitan ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Ang mga alagad ni Kristo ay lumakas ang loob, tumatag sa pananampalataya hanggang kamatayan. Grabe ho, no? Hanggang kamatayan. Hindi lang ho mga simpleng pagsubok. At gumawa din sila ng maraming himala simula nang sila ay mapuspos ng banal na espiritu. Kung nais natin ang empowered na Christian life, kailangan nating mapuspos ng banal na espiritu. Ang sabi ng John chapter 14, verse 16 to 17, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ngayon po ay tingnan natin ano ba ang gampanin ng banal na espiritu? Una, sa mga hindi pa mananampalataya. So ang Holy Spirit ay merong ginagampanan, meron siyang ginagawa kahit doon sa mga tao wala pang pananampalataya o wala pang pananalig sa Diyos. No? So ano-ano ito? Una, ang banal na espiritu, tinutulungan niya ang hindi pa mananampalataya na magsisi at magbago.
So yung Holy Spirit ay binibigyan ng linaw sa isip, binibigyan ng linaw sa isip ng mga taong wala pang pananampalataya ng kaunawaan para maunawaan nila ang salita ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinapaunawa ng Espiritu ang mga dapat gawing pagbabago sa pamumuhay. Ipinaparamdam ng Espiritu gamit siyempre ang salita ng Diyos because the Holy Spirit cannot go against the written Word of God. No? So, the Holy Spirit uses the Scripture. Ginagamit niya ang banal na kasulatan upang ang isang taong makasalanan ay maunawaan niya, ma-realize niya yung kanyang kasalanan. At mula doon sa realization, sa awareness na siya ay may pagkakasala, isa siyang makasalanan, ay masusundan yon ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. No, kaya nga sabi ng John chapter 16, verse 8 hanggang 9, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. So it is the Holy Spirit that brings conviction, unang-una sa mga non-believers, sa mga hindi pa mananampalataya, so that through the conviction of the Holy Spirit, sila ay magkakaroon ng pagkakataon na magsisi ng kanilang kasalanan. Ano pa? Isa pang gampanin ng banal na Espiritu sa mga hindi pa mananampalataya ay tinutulungan ng banal na Espiritu ang mga taong ito na sumampalataya. So it is the Holy Spirit that helps, that aids a person to believe in Jesus Christ. Pinagliliwanag ng Espiritu ng Diyos ang isip ng isang tao upang siya ay makaunawa ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Tumutulong ang Espiritu upang magkaroon tayo ng puso na magtiwala at magkaroon tayo ng puso na umiibig sa ating Diyos. Sabi nga ni Pablo sa aklat ng Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ayan. So, totoo, meron tayong kalayaan, may free will ang tao, pero yung pagsampalataya ng isang tao sa Diyos, it is assisted by the Holy Spirit. Ngayon, tunghayan naman natin ang gampanin ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya na tama, yung isang Kristiyano na, ano ang ginagawa ng banal na Espiritu sa kanya? Una, binibigyan siya ng banal na Espiritu ng, number 1, bunga ng banal na Espiritu. Ito yung tinatawag nating fruits, the fruit of the Spirit, bunga ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng magagandang pag-uugali. Yan po ang bunga na tinutukoy dito sa bunga ng banal na Espiritu, mga magandang pag-uugali sa buhay ng isang tao. Ang mga pag-uugali ito ay katulad ng pag-uugali ni Kristo. Pinabubuti ng Espiritu ang ating damdamin at isipan sa pakikitungo natin sa iba. Okay, importante po yan. Upang sa ganon ay ang makikita ng mga tao, mararamdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Diyos na yun sa ating mga buhay ay lumilikha ng mga mabubuting pag-uugali.
Kaya sabi ni Pablo dito po sa aklat ng Galatia chapter 5 verse 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Isa pang ginagawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya, number 2, binibigyan niya ang mga mananampalataya ng mga kaloob na espiritual. Mga kaloob na espiritual. Ito yung tinatawag natin na spiritual gifts. Binibigyan ng Espiritu ng mga kaloob na espiritual o spiritual gifts ang bawat mananampalataya. Baguhan man siya, datihan man siya, babae man siya o lalaki, ay binibigyan ng banal na Espiritu ng mga kaloob na espiritual. Ang ibig sabihin ng kaloob na espiritual o spiritual gifts, ito ay mga kakayanan na ibinibigay ng Espiritu Santo upang makapaglingkod ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano, makapaglingkod siya sa Diyos at sa kanyang kapwa. Partikular, sa kanyang kapwa mananampalataya. Sa pagtuklas at paggamit natin ng mga kaloob o ng mga gifts na ito, hinahayaan natin na gamitin ng Diyos ang ating buhay upang mapagpala, lumago at tumatag ang pananampalataya ng iba. Sa gayon, ang Diyos ay napapapurihan sa ating mga buhay. Nagiging makahulugan at makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa kung tayo ay nagiging daluyan ng pagpapala, kalakasan ng Panginoon tungo sa ating kapwa. Ang mga kaloob na ito ay may tatlong pangunahing kategorya. So tingnan natin ang tatlong kategorya ng mga spiritual gifts o ng mga kaloob na espiritual. Una, ay may kategorya ng iba't ibang mga katungkulan sa pamamahala at pangunguna sa church. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 5 hanggang verse 27 hanggang 31, and if we will also look at Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 13, may binabanggit dyan mga pastor, mga guro. So sila yung mga pinagkalooban na manguna at mamahala sa church. Pangalawang kategorya ay may iba't ibang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, different manifestations of the power of God. Makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11. Isang halimbawa dyan ay yung nakakapagpagaling ng may sakit. Of course, Diyos ang nagpapagaling, pero ginagamit niya yung mga mananampalataya na napagkalooban ng gift of healing. At ang iba naman ay napagkalooban ng kakayanang magsalita sa iba't ibang wika. At hindi lang yon, yung iba napagkalooban din na kakayanan na ipaliwanag yung iba't ibang wika na yon. Yung tinatawag natin speaking in tongues and interpretation of tongues. At marami pa pong iba. But these are all demonstration or manifestation of the power of God. Pangatlo ay ito yung tinatawag na iba't ibang pagtulong at paglilingkod sa kapwa, mga ministry of helps, no? Isang makikita natin yan sa aklat ng Roma chapter 12 verse 3 to 8. Makikita natin diyan yung mga kaloob na nakakapagpalakas ka ng loob ng ibang tao. Praktikal na pagtulong sa kapwa. So, iba't iba ang pwedeng maging paggamit ng isang tao para mabless, mapagpala ang kabuuan ng church. At dapat nating paniwalaan na tiyak, meron ka din na spiritual gifts. You just have to discover it
So pangatlong ginagawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya na. Number 3, nagpapatatag ng ating pananampalataya. Nagpapatatag ng ating pananampalataya. Pinalalakas tayo ng Espiritu mula sa ating mga kahinaan. May kapangyarihan ang Espiritu ng Diyos upang tayo ay palayain mula sa anumang uri ng kasalanan. Okay, kung mapapansin natin, mananampalataya na, pero ba't kinakailangan pa rin palayain sa kasalanan? Ibig sabihin, ito yung mga kahit Kristiyano na tayo, tumanggap na tayo sa Panginoon, pero habang lumilipas ang mga araw at mga panahon, minsan hindi tayo nagiging aware na ang ilang mga kasalanan ay pumapasok sa ating mga buhay dahil of course pinahihintulutan natin. And sometimes if we are not aware of it, hindi natin alam tayo ay nagiging alipin na ng mga kasalanan na yon. Pero sinasabi rito na ang isang ginagawa ng Holy Spirit ay meron siyang kapangyarihan para palayain pa rin tayo mula sa anumang gawa ng kaaway at ng kasalanan sa ating buhay. Ang sabi nga ng Romans chapter 8 verse 26, sabi ni Pablo, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan upang sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So it is the Holy Spirit that intercedes for us. No? Pinalalakas niya tayo sa ating mga kahinaan. Pang-apat, na ginagawa ng Holy Spirit sa isang mananampalataya. Number 4, kalakasan upang magpatotoo at magbahagi ng salita ng Diyos. Nagbibigay ng kalakasan ang Holy Spirit upang tayo ay makapagpatotoo at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Okay? Kapag napuspos ng banal na Espiritu ang isang Kristiyano, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na magbahagi ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At manghihikayat, nakakapaghikayat siya para kay Kristo. So, kumbaga, ang Holy Spirit ay binibigyan kanya ng boldness, binibigyan kanya ng lakas ng loob, binibigyan kanya ng passion, ng zeal, ng kasigasigan para gawin yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya dito makikita natin na sa pagbabahagi at pananalangin ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa, ang Diyos ay maaring gumawa ng himala tulad ng pagpapagaling ng karamdaman, magpagaan ng kalooban ng iba, at pagtugon sa mga problema. So pwede kang gamitin ni Lord. Pagka nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, siyempre salita ng Diyos ay salita ng pag-asa, salita ng kagalingan. Ginagamit ng Diyos yung pagbabahagi natin para makakilos ang kapangyarihan nito sa buhay ng mga tao na binabahagi na natin. Kaya nga dito, makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 8, verse 4, ang sabi diyan, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita, saan man sila magpunta. Tumutukoy ang salita na yon sa Panginoong Hesukristo. Mga ordinaryong mananampalataya, because of the persecution, dahil may pag-uusig sa kanilang kapanahonan, sila ay nagsipangan at nagpunta sa iba't ibang lugar. Pero sinasabi rito, saan man sila magpunta, pinapangaral nila ang salita. So there is power. They have been empowered by the Holy Spirit. Kung titignan natin, binasa natin yun sa Acts chapter 8 verse 4. Pero nagsimula yan nang mapuspos sila ng banal na Espiritu, going back doon sa Acts chapter 2 verse 4. So, mga kapatid, mga kaibigan, paano nga ba tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Number 1, hingin na mapuspos
ng banal na Espiritu. We need to ask for it. Iginagalang ng Diyos ang ating pagpapasya. Although He wants everyone to be filled with the Holy Spirit, pero hindi niya iba-bypass ang ating pagpapasya. Kaya sa oras na ito, kung nais natin na mapuspos ng banal na Espiritu, kinakailangan una, hingin natin na tayo ay mapuspos. Sabi nga ni Jesus sa aklat ng Lucas, chapter 11, verse 13, kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kaya humingi tayo na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Pangalawa, maniwala na mapupuspos ka ng Espiritu. Believe that you will be filled with the Spirit. Ang sabi ng Galatians, aklat ng Galatia chapter 3 verse 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? So dito napakaliwanag na yung pagtanggap natin ng Espiritu, ito'y nangyayari sa pamamagitan ng pananalig. So if you believe na mapupuspos ka, pwede ka at kaya ka puspusin ng Espiritu Santo ng Diyos, matatanggap mo ito. Pangatlo, maging handa sa paglilingkod. Maging handa sa paglilingkod. Ang pinupuspos ng banal na Espiritu ay hindi lang para magkaroon ng magandang pakiramdam na blessed. Kung hindi, ang talagang layunin kung bakit ang isang tao ay tumatanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu ay upang siya ay ma-empowered, mahanda sa paglilingkod. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, nais mo ba na mapuspos ng banal na Espiritu? Mananalangin tayo, pero maaring patuloy pa rin tayong manalangin sa inyong mga breakout sessions sa inyong mga klase. Aming Diyos, sa mga sandaling ito, bawat isa na nakikinig, nagkakaroon ng hangarin na mapuspos ng banal na Espiritu, naghahangad ng kapangyarihan upang makapamuhay sa kabanalan, naghahangad ng kapangyarihan upang makapamuhay na mayroong paglilingkod sa iyo. I pray, Lord, na sila po ay abutin nyo sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, I pray, Lord, that tumanggap sila ng Espiritu mo, that they will be filled, they will be baptized with your Spirit in the name of Jesus. And from now on, sila ay magkakaroon ng empowered life kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So we'll have some questions to discuss sa inyong mga group.